Alamin po natin ang lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula kay April Enerio sa Ulat Panahon. Salamat, Miss Gabi. Sa ating balita, bumagal pa ang pagkilos ni Bagyong Emong habang binabaybay ang East Philippine Sea. Para sa detalye, kasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Magandang gabi, Sir Doy. Ano na pong update natin dito kay Bagyong Emong? Good evening din sa iyo, April, at narito yung ating latest information para sa bagyong si Emong. Makikita natin dito sa ating MET satellite na ang sirkulasyon ng kaulapan ni Emong ay kasalukuyang pa rin nasa karagatan ng East Philippine Sea. Nasa layo pa rin siyang 270 km dito sa silangan ng Virac, Catanduanes. Mabagal nga siyang kumikilos sa galaw na 9 km per hour at galaw ay sa direksyong pa-northwest. At dahil nga dyan ay inaasahan natin na sa ngayon halos hindi pa yung posibilidad niya na tumama sa kalupaan ay malayo pa. Okay, sir, nabanggit mo, no, 9 kilometers per hour po ang kilos nito. Bakit po bumagal itong pagkilos ni Bagyong Emong? Ang paggalaw ni Emong ay naapektuhan ng isang tinatawag nating ridge ng high pressure area. Yung ridge of high pressure area ay nandito sa may area ng eastern part ng Japan at yung kanyang extension ay humaharang. So ito yung isang dahilan kung bakit bumabagal ang kanyang pagkilos dahil nahaharangan nga ng tinatawag nating ridge of high pressure area. Okay, sir, sa ngayon, no, tropical depression po ang classification nitong si Bagyong Emong. Posible po kayang lumakas pa ang naturang bagyo? Ang tropical depression na si Emong ay kasalukuyang parang nasa karagatan. So inaasahan natin, maaaring sa loob ng 24 to 48 hours, ito ay magiging ganap na isang tropical storm dahil nga yung kanyang katangian, yung kanyang galaw ay kasalukuyang pa rin nandito sa bisinidad ng karagatan, nandiyan pa rin yung posible na lumakas ito. Okay, sir, sa posibilidad po ng paglakas na natin, no, posible rin kaya magtaas kayo ng public storm warning signal or gale warning sa mga susunod na araw? Sapagkat hindi pa naman halos dumidikit dito sa may kalupaan ng Pilipinas, lalo dun sa silangang bahagi ng Luzon at Kabisayan, ang bagyong si Emong, hindi pa tayo magtataas ng anumang public storm warning signal. Subalit, papalakasin ito ang tinatawag nating southwest monsoon o habagat, kaya maaaring sa susunod na araw, maaaring sa Biyernes o Sabado, habang lalabas na ito sa ating area of responsibility, lalakas naman ang habagat at yun ang ating bibigyan ng tuon na kung saan ang hanging habagat ang magbibigay ng malakas na hangin na makaka-impluensya sa ating karagatan na magbibigay ng mga matataas na pag-alon at yun yung time na kung saan mag-i-issue tayo ng tinatawag nating gale warning. Okay, sir, hanggat nandyan po sa East Philippine Sea itong si Bagyong Emong, no, ano po ang epekto at ang lagay ng panahon natin sa mga susunod na oras? Para sa ating lagay ng panahon, makikita natin yung kaulapan ng bagyong si Emong dito sa may Luzon, particular dito sa may bahagi ng Bicol region, gayon din dito sa may Mimaropa, at yung pong bahagi naman ng natitirang bahagi ng Luzon, yun yung magbibigay ng mga madalas hanggang sa katamtam sa minsan ay malakas na mga pag-ulan na dulot nitong kaulapan at gayon din yung hinahatak nitong southwest monsoon o habagat dito sa may bahagi ng Luzon. Samantala, sa may Kabisayaan, posibleng magkaroon din ng mga katamtaman hanggang sa biglang malakas na pag-ulan na dulot rin ng bagyong si Emong. At dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, particular dun sa Metro Manila, dito sa may area ng Caraga, at ganun din sa western part ng Visayas, may mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Ang mga kababayan naman natin sa Mindanao, makaka-experience sila ng medyo magandang panahon, mga bahagyang kaulapan lamang, subalit pagsapit ng hapon, nandyan yung makulimlim na panahon, kaya meron silang tinatawag na isolated rain showers and thunderstorm. Okay, sir, no, so medyo maulan po tayo sa mga susunod na araw. Pero syempre, marami po nagtatanong kung kailan nga ba lalabas itong si Bagyong Emong ng ating area of responsibility. Base sa ating pagtayak sa kanyang kasalukuyang direksyon at kanyang galaw, maaaring itong lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility sa araw ng Huwebes o kaya ay sa Biyernes. At sir, bago yan lumabas, no, meron po tayo kasing napabalita kanina na may posibilidad na may sama ng panahon na mabuo sa mga susunod na araw. Ano pong detalye natin tungkol dito?
So meron tayong isang minomonitor dito sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay nandito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Ito ay isang mga kaulapan na magbibigay rin ng mga pag-ulan dito sa may western section ng Central at ng Northern Luzon. Subalit ito ay hindi pa natin inaasahan magiging ganap na bagyo, pero patuloy tayong magmo-monitor at magiging dahilan din ito upang lumakas ang ating tinatawag na hanging habagat o southwest monsoon. At dahil po dyan sa nabanggit nyo, sir, paalala na lang po sa ating mga kababayan, lalo na nandyan pa sa East Philippine Sea bagyong Emong at napag-iibayo nito ang hanging habagat. Para sa ating mga kababayan, ang ating payo, lalong-lalo na dun sa lahat ng mag-aaral na kung saan kasalukuyan ngayong araw na ito ay bukas na lahat ng klase, magdala ho tayo ng payong dahil talagang mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi na dulot ng thunderstorm. At sa mga susunod na araw, asahan natin na yung hanging habagat ay maaaring lumakas, kaya sunod-sunod yung mararanasan natin mga pag-ulan. Kaya mag-aaral, magdala tayo ng payong o anumang pananggalang sa ulan, sapagkat yun ay proteksyon natin para sa rin sa hindi tayo mabasa at sakit. Okay, maraming salamat, Sir Doy. Mga kababayan, yan po si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada na naghatid ng update dito kay Bagyong Emong. At para naman bukas, sisikat ang araw alas 5:27 ng umaga at lulubog alas 6:27 ng gabi. Ugaliin mag-monitor sa lagay ng panahon first thing in the morning. Tumutok sa PTV, alas 5 ng umaga para sa nangungunang programa naghahatid ng weather updates ang Panahon TV. At para lagi ka ding updated oras-oras sa panahon, follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April and Nerio.